isolate na kayo kasi nag-aabang na ako na resulta. Pero malamang sa hindi, positive na ito kasi nangangati na yung lalamunan ko. Ayun na nga, Ayun. Yun. Tapos pala sabi ni Senator Lacson nauna pa raw yung nainip na yung kanya mga symptoms. Hindi ba lumalabas yung resulta? May konti exaggeration yun, pero totoo yun. Medyo pagaling na, nawala na yung parang, alam mo yung milma yung pakiramdam mo. Gumapang na. Wala pa rin yung resulta. So, sabi ko, iniwanan na ako ng mga simptomas, wala pa yung resulta. Na hindi. So ano pong ginagawa niyo para maibsan itong mga symptoms po ng COVID? Actually, kahapon, nag-treadmill na nga ako, light treadmill. Wow, okay. Tapos yun, palakad-lakad sa loob ng bahay. Hindi naman pwede lumabas Kasi yung health protocol, talaga dapat, maski wala nakakakita, dapat sundin mo yun Yun. Tama. Nakaka-perwisyo ka sa iba, Yun po ang palagi nga namin pinapaalala sa ating mga kapasada dito sa show po namin, Senador, na be responsible. Di ba po? Pagka, aalis sila ng bahay, wear face mask kasi hindi lang naman pa kanila yan. Pambayan yun Di ba? So, pero actually, madaling tandaan diba? Magkaka-rhyme pa nga mask, iwas, hugas. Tatlo lang ang tatandaan natin Malaking bagay na Opo. Pati kailangan patriotic duty yan di ba? Para talagang tuluyan nating hindi naman masugpo, sige, ma-mitigate itong pag-spread ng COVID-19 infection. Pero kayo po ba, Senador, ano po ba ang assessment ninyo sa current handling ngayon ng pamahalaan? Well, overwhelmed Kasi kanina lang, sa buong maghapon, kasi nandito nga lang sa bahay. Alam mo, kung ilang beses na sirena narinig ko, tuwing makakarinig ko ng sirena sa mga panahon ganito, alam mo, merong dadalhin sa ospital Oo nga po. Pag dinala sa ospital, hindi biro-biro yun. Kasi kung mild symptoms o kaya asymptomatic, alam natin, di ba, sa kanya-kanyang bahay lang Opo. Pero pag nakarinig ka na ng sirena na ambulansya, ang sama na ng pakiramdam ko parang sa loob-loob ko, wag naman sanang umabot sa, alam mo na, yung pinaka-ultimate na kahinatnan. Para naman makarecover o kaya meron lugar sa ospital. Yun ang una kong pumapasok sa isip ko Sana pagdating doon sa ER o kaya sa admission, may makuhang kwarto o may makuhang ward. Kasi overwhelmed na rin yung mga ospital Sa ngayon pala. Mahirap ding i-reconcile na sabi nila mild lang itong Omicron, pero bakit nasa mga 100%? Ang sabi daw ng Senador, ang sabi po daw ng DOH yan, yung sa ngayon Delta pa lang, hindi pa yung Omicron. Although may isang expert na sinasabi niya na baka may community transmission na rin. Kasi hindi naman natin na-trace o na-test agad kung anong klase yan kung anong variant yan So baka Delta pa rin ito Pero sa pananaw, kasi kung Delta at ganyan karami, medyo mabigat kasi yung Delta medyo mas mas deadly yun Yun mas yung delikado. Omicron yung, di ba, sa Europe, sa western countries medyo magaang ang tingin nila Oo nga po. May kumakalat na mga balita po na mukhang gustong-gusto nitong ating Pangulo na magkaroon ng isang batas o order kung saan huhulihin daw itong mga hindi bakunado na lalabas sa mga tahanan. Actually, inutos na niya Inutos na niya, Ano pong palagay po ninyo dito, Senador? Actually, meron naman batas yung naipasa noong 2019, yung 11332. Doon talaga nakalahad naman doon yung mga penalties. Kaya lang, yung sa interpretasyon, siyempre, darating sa Korte Suprema kung anong tamang interpretation. Kasi nakalagay doon yung notification Pagka non-notification, ibig sabihin, alam mong merong communicable na disease na kumakalat at alam mong merong magkakalat, hindi ka nag-notify, yung krimen na kung interpret mo yun, lalo na kung sabagay, wala pa namang, hindi pa naman na-confirm na yung hindi bakunado may COVID. Pero kung i-interpret yun, palagay ko, maski nga tanungin natin sa isang maestrado ng Korte Suprema kung tama yung sinabi ng Pangulo o pwedeng ipatupad yun na arestuhin yung hindi bakunado na pag-alagala kasi nakaano tayo ngayon di ba? Alert level 3. Yes po. Limitado. Parang 30% indoor, 50% outdoor. So kung may lalabis doon,
palagay ko may katwiran ng Pangulo, pero subject again sa interpretation ng Korte Suprema if it comes to that. Pero wala pa naman yata pumunta sa Korte Suprema para i-interpret yung yung order. Kasi wala pang tinatawag na cause of action. Correct po. Wala pa inaresto. Kaya hindi pa pwedeng hindi tatanggapin kung mayroong magpapile ng petisyon. Kasi wala pa na peperwisyo. Saka yung mga barangay, mga barangay hindi pa naman kumikilos dyan wala pang ginagawa tungkol sa ganyan. So hopefully tayo mas magbuti kasi na mas maganda yung handling ng pamahalaan kasi syempre direktang tatamaan tayo niyan. And hopefully sana wag pumunta hanggang eleksyon. Oo, tama 'yon. Alam mo, pinaka-basic talagang paraan. Opo. Hindi gobyerno Hindi yung mga otoridad, tao Tama po. Nakasanayan na natin yung mga protocols. Kung susundin lang natin, talagang malaking tulong Yun po yung sinabi may mga pasaway din na hindi nang ayaw na nga magpabakuna. Pakalat-kalat pa. Tama. Yun ang sinabi natin noong nakarang episode, di ba? Yung mindset ng mga tao, yan ang problema. No? Hindi kasi marami tayo napapanood sa YouTube, sa social media. Sa US nga, parang ganun din 1 milyon ang nila doon araw-araw. Pero kung naniniwala sila dun sa otoridad, yung source ng balita, di ba? I think baka mabago o baka sumunod din yun ang masakit dito. Mas naniniwala sila doon sa hindi totoo. So kailangan talaga natin ng leader Uy, maiba tayo, Senador. Ito po sa susunod na halalan. Ito pong PDP Laban nag-file ng petisyon sa Commission on Elections. Doon sa reopening daw ng filing ng COC. Ano po ba ang stand niyo dyan? Well, mahirap naman mag-akusa pero hindi mawawala sa nasumagi sa isip natin kami particular na anong purpose, kasi sarado na natapos na yung pagpapile ng COC, natapos na yung sa substitution, magpapile ng reopening ng filing, masyadong gahol na sa panahon. So yun, sumagi sa isipan namin. Pero even before that, napag-usapan na namin sa Senate ito, kami mga ilang senador, hindi naman lahat, hindi pa namin na-focus ito Kami mismo ni Senate President, pinag-usapan namin na dahil may pandemya, kung sakasakaling humantong sa hindi matutuloy ang eleksyon, ano na tayo? Kasi maliwanag yung Constitution. Binasa na ito yung Article 7, Section 7, na kung saan, mayroong line of succession. Kung actually lang, nasa line of succession natin yung constitutional succession. Tatlo lang yun Pagkatapos sa Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker. Yes po. Nung binasa namin yung Constitution, talagang nag-e-end pala si Speaker. Halimbawa, hindi matulong ang eleksyon, nagkataon na yung Senate President din kasi Senado lang naman yung continuing body. Correct. Na kung saan, hindi lahat sabay-sabay bababa sa June 30, 2022. Merong 12 maiiwanan. So, sinuggest ko noon kay Senate President Tito Soto, sabi ko, kung aabot sa ganun, pagandaan na natin. Bago tayo mag-CNG, adjournment o mag-adjourn, February 7 yata yung last session day namin dahil kakampanya. Babalik lang naman yung Kongreso after May election na para mag-canvass lang. Correct. Canvassing board. Kung halimbawa hindi na kami makabalik ng Mayo at wala namang eleksyon, wala ika-canvass, paano yung constitution natin? May crisis tayo. Kung ang suggestion ko, pumili tayo doon sa 12 natin mga kasama na mag-graduate sa June 30, 2025. At magpalit tayo ng Senate President. Kung papayag ka, sabi ko, dahil election yan 13 votes to replace. So sabi niya, maganda yan. So pinag-uusapan namin ngayon, sino yung posibleng iuupo namin, itatalagang Senate President na magiging acting President kung sakaling nawala ng eleksyon at matatapos yung termino sa June 30, 2022 at walang papalit kasi natapos lahat yung term nila. Okay lang kung yung Senate President ang term niya matatapos sa June 2025. Nagkataon kasabay bababa rin si Senate President. So at least handa kami. Yun na importante. So noong nag-file na nga ng petition para sa reopening ng filing ng COC,
inilahad na lang namin sa publiko para kung sakaling merong pag-iisip na ganon, umatras na lang at hindi pala po pwede. Naka-ready pala ang Senado. Basta So, Senador, para lang kasama po ba dyan yung even the failure of the election itself? Kasi sinasabi natin yung basta't hindi nakapagproklama ng bagong Pangulo by June 30 o hindi nakaupo, hindi na-sworn into office. Siyempre, automatic yon. Ang sinabi ng Constitution, hanggang June 30, 2022 lamang si Pangulong Duterte. Correct. Yung pangalawang Pangulo, ganun din. Senate President, Speaker. So, talagang vacuum ito, constitutional crisis ito. Pero hindi naman pwede yung CJ ng Supreme Court, wala naman siya sa succession. Ayun, hindi magkakaroon tayo ng constitutional crisis kasi may Senado, may matitirang 12. Tama, oo. Nandun pa rin. Dapat nakahanda na kami. Mag-elect na kami ng bagong Senate President. Kung medyo sa maraming indikasyon na hindi matutuloy yung eleksyon. Ayun. Yun ang aming position ngayon. Nag-future proof pala si na Senator Ping. Oo, kasi importante yan di ba? Kapag, paano Senador, kung halimbawa may Vice President-elect pero disputable yung President-elect, will the designated successor bill magte-take into effect pa rin? Hindi. Kung may Vice President-elect, pagkatapos incapacitated yung, o kaya hindi nakapag-serve yung Pangulo, hindi ko masyadong kabisado kasi siyempre merong halalan yung pagkapangulo. Yes, kung halimbawa hindi pa nakakapagsumpa, nakapanumpa yung pangalawang Pangulong elect, baka yung second highest number of votes sa presidential candidate ang magiging presidente. Hindi ko alam, hindi ko masyadong kabisado. Pero naipasa na ho yan, sir, di ba? Oo. Pero kung after June 30 na, ibang usapan na yon. Succession na yun, yung Vice President-elect na nakapag na-sworn in na, yun ay magiging presidente. So ilang panahon ho yun? Hanggat up until makapag-sworn in tayo na isang Pangulo. Tama ho ba? Hindi, halimbawa, hindi nagkaroon ng eleksyon, tapos bakatan June 30, 2022. So, kung halimbawa meron kaming Senate President na bago na bababa ng 2025, siya yung magiging acting president. Okay. Ang parang nabasa ko, hindi ko to sigurado, ang parang nabasa ko within 6 months kailangan tumawag ng eleksyon. Tama, opo. Kasi acting lang Unlike yung Vice President, talagang President yun. So, pagka yung ganyang situation, hindi siya yung Senate President na nakaupo na magsasucceed dahil nga may failure by election at walang tatay yung presidente, ang taguri sa kanya, acting lang at hindi 6 years yung term niya. Tama. Limited lang yung period. Kailangan tumawag siya ng halalan. Ang mag-acting president siya until such time na makapag-elect ng presidente at saka ng vice-presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Pero kung sakali, halimbawa, na-elect, nakapanumpa yung Vice President, tapos yung Presidente, dun sa Presidente, nagkaroon ng problema. 6 years yun. Parang nangyari sa US, parang si John Adams yata. Yes po. Haba ng kanyang inaugural, yung speech niya, ilang araw namatay. Nag-succeed agad yung Vice President. Parang, di ba, January yung sa kanila, yung inaugural. Tapos, kasi napulmonya, winter sa kanila ang haba raw ng speech, siya yung naging casualty ng pneumonia. So, ang naupo talaga, halos yung buong 6 term, yung buong 4 years na term, yung Vice President-elect. Hindi nagpaturo kasi ng pneumonia shot yun di ba? Dapat nagpaturo siya ng pneumonia shot. O kaya hindi pa uso yun. Ay, maiba tayo na kasi. Tama, wala pa yun. Wala pa ng panahon na yan. Ang pneumonia shot. Ako nga sampu ng pamilya ko, nagpa-flu shot. Pati pneumonia kasi sabi nila di ba? Pagka nag-COVID ka raw, doon ka rin pupunta naman pneumonia So, di magpa-pneumonia shot ka na rin. Oo, yun. Kasi yun din ang talaga. Doon ka pupunta. Yun ang nakamamatay. Senador, nagpapasalamat po kami kasi pagkat may nakita ako na plataforma ninyo para sa mga commuter at transport workers.
Kayo lang po actually ang kauna-unahan na tumatakbo ngayon bilang Pangulo na may definido at konkretong programa para sa ating mga commuter at mga transport workers, ika nga. May mga tanong na po ako, ano po bang stand ninyo dyan sa Colorum? Kasi sa totoo lang po, since nung nakaraang taon hanggang ngayon, problema pa po talaga namin ng mga pasahero at mga commuters itong Colorum na lalo na dito sa Northern at Central Luzon. Alam nyo, Senador, magsusumbong kami ng konti itong mga Colorum na to, they charge 3,000 to 5,000 pesos. Samantalang yung regular provincial bus fare 300 to 400 pesos lang. At unfortunately ngayon mukhang parang walang ginagagawa ang pamahalaan. Kayo po ba kapag naging Pangulo kayo, ano magiging stand dito sa mga Colorum? Pinag-ugatan ng Colorum, corruption Correct. Kasi tatandaan ako, isang pagdinig namin noon tinanong ko yung I think yung LTFRB, no? Yung road measure capacity, yung carrying capacity sa EDSA, sabi niya nasa mga 3,500 yata. Correct po. Pero ang na-issue ng prangkisa, nasa mga 6,500. Pag sinama ko Colorum, nasa mga 11,000, 12,000. Nagsiksikan sa EDSA. So, anong pinag-ugatan ng Colorum? Di ba corruption? Opo. So, ang problema pa sa Colorum, hindi mo na makontrol yung ruta. Tama. Colorum walang susunod na ruta yun Pati delikado rin doon sa aming mga commuter kasi walang mga insurance ang dami ko natanggap na balita ng mga kasamahan ko na injured kasi nagkaroon ng mga car accidents, yung mga Colorum vans, hindi sila makasingil. Pagka sa kumpanya, fly by night kung habulin, Yun nga po, nagtataka ko kami. Sino ba sa PNP ba? Dapat sino mga naghahabol yun? Tapos sino yung mga na-deputize ng LTFRB o kaya ng yung LTO kung pwede rin kasi yan yung mga kambal plaka na tinatawag Tama. Wala na ho bang highway patrol na pwede? Kasi dati parang highway kasi patrol. Kasi deputized naman sila Sila nagpapatupad ng sa traffic o sa highway, di ba? Opo. So, ano yan may integrated na mga dyan, parang composite team o task force. Kaya lang, sabi ko nga, kung pinag-ugatan corruption, kaya rin nasusustain, gawa rin ng corruption kasi kung may retainer na alam naman natin yan, narinig natin di ba? Opo. Nahuli yung Colorum Ang inuuli, yung mga legal Oo. Colorum, dadampas sa ilalim ng ng tawag dito, yung tunnel, side street. Kasi nga, ang tatapang Kasi meron silang code Alam na yung, minsan, alam na ng mga traffic enforcer yung code, kung sino yung Colorum, sino may lagay, talaga hindi na hinuhuli Kaya kailangan talaga masawata itong corruption, Yan ang punot dulo. Tama ito si Senador dito naman sa intermodal bus terminal, kasi alam niyo po noong December na napilitan po yung iba na may gumamit. Kaya lang unfortunately yung itong terminal na ito ay medyo hindi pa masyadong gawa, hindi pa pang commuter. Kayo po ba pag naging Pangulo kayo, encourage din po ninyo yung ganitong intermodal bus terminal na bababa yung mga commuter doon and then pwede sila mamili, Karaul, whether bus, taxi, LRT, MRT? Issues dyan kasi pagka meron kang intermodal, siyempre lahat bababa doon. Magdodoble ngayon ng pamasahe ng mga commuter. Siyempre kasunod dyan, i-compensate mo yan, i-adjust mo naman yung sweldo. Di ba? Para na sa ganon na hindi sila matamaang masyado dahil magdodoble pamasahe, lilipat ka ng taxi o kaya lilipat ka ng yung bagong jeepney ngayon. Kaya pupunta ka sa MRT station. So, maganda yan, yung intermodal kasi nga may order. Ayos, di ba? Orderly. Sa ibang bansa, gano'n naman Bago ka sumakay, pupunta ka sa terminal. Dito lang sa atin yan, nagkalat yung mga terminal pa naman. Kaya pag tuwing lalabas yung bus at lumabas yung security guard, traffic na main thoroughfare Hindi, saka yung intermodal kasi dito sa atin, katulad niyan, ang layo Malayo. Nasa sa Bukawi. 56 pesos Senador ang dagdag pasahe. Kaya nga, kung talagang maganda yung intermodal, yung sistema, ang problema nga, marami kang tatamaan. So dapat marami ka ring adjustment na gagawin. Ang unang-una, adjust mo yung sweldo ng mga commuters na nagtatrabaho.
Pero pag nagdagdagan naman ng sweldo, may korupto namang inflation yun. Correct. Samot-sari. So, dapat bago talaga magpatupad, dapat pinag-aaralan talaga lahat eh. Correct po. At dyan, dapat data-driven talaga lahat yung kilos, di ba? Bago sa katuparan ng anumang pulisya na bago. Dapat talagang busog na busog sa datos. Pati dapat may kumbaga may consultation din dun sa mga stakeholder. Kasama yun, Kasi yun ang mismong nawawala ngayon. May iba ho tayo, yung inyong plataforma po para sa mga drivers at mga transport workers, pabor po ba kayo magkaroon ng stimulus package para sa kanila? Lalo na yung sa modernization. Kailangan lalo yung mga driver na operator din. Ito yung hinaing nila, hindi sila nakonsulta. Yung bago ka makasama, di ba, marami requirements, magpo-form ka ng korporasyon, kaya magpo-kooperatiba. Ang halaga ng isang jeepney ngayon, siyempre meron loan package yan nasa mga 2.1, sabihin na natin nasa mga 2, pati mga accessories, lahat ng gastos, inaabot yan ng mga 2.7 million. Kung hindi naka-ready ang gobyerno, lalo yung financial package na ibibigay sa paglo-loan, yung karamihan naman ng mga chopper natin na operator din, hindi nga marunong mag-fill up ng form, di ba? Kaya nasa paghahanda talaga, kaya at nasa tama sinabi niyo consultation para doon lalabas lahat yung issue at may i-guide yung mga gusto mag-avail. Kasi po, Senador, hindi naman po sa inaano ko yung kapabilidad o kaya yung experience ng ating mga miyembro ng mga regulatory agencies katulad ng LTFRB. Pero karamihan kasi sa kanila lawyer, pero hindi naman eksperto dyan sa transport laws o dun sa So kumbaga yung kakulangan na yon, Raul, Senador, dapat napupunan sana ng output galing sa private sector, yung mga transport players, di ba? Pati mga commuters, kasi sila nakakaalam ng sitwasyon Mas maganda sana ang polisiya malalabas dyan kung may kooperasyon yung private at ang public para pag gumawa ng batas, di ba, madali yung implementasyon, pati yung batas swak dun sa pangangailangan ng commuter o nung yun yung sinasabi ni Senator Ping na yung mga datos ang kailangan natin. Correct. Data-driven dapat. Data-driven. Minsan hindi di ba? Parang may influential. Senator, pabaro ba kayo na magkaroon ng regularisasyon ng mga driver at mga konduktor? Kasi yung iba yata parang palaging contractual. By the way, Karaul, naalala ko, yung ama ng ating kagalang-galang na senador ay dating jeepney driver. Kaya alam niyo yan. Yan ang bumuhay sa amin, nagpaaral sa amin. Opo. Sa amin magkakapatid. Yung regularization, magandang hakbang yan. Kasi protection, pati mga commuters, protection yan Kasi pag na-regularize, madaling ma-identify. Kasi again, pagka contractual, di ba, nauso ng araw, 10 lisensya ng driver. Pagkahuli, o kaya na-aksidente, tinatapo na lang yung meron na naman siyang lisensya na gagamitin. Diba? So, magandang move. Kaya lang, again, sabi ko nga, busugin natin sa datos kung ano yung mga pros, mga cons, tapos pati yung pero ako, sangayon ako na magkaroon ng kasi dyan mapo-professionalize Opo. Driver, conductor, tapos medyo maganda yung tingin nila, yung dignidad nila aangat Kasi regular employees na sila, hindi na sila yung parang alam mo yung boundary system. At kung merong mga kulang sa disiplina, yung may mga pagkakamali, madaling hanapin at saka madaling ibigyan ng sanksyon, di ba? Opo. Pwedeng suspendin ng employer, lahat. Mainam yun, actually mainam. Pero kailangan lang talaga nasa wastong pag-aaral at saka ilan ang maapektuhan, ilan yung makikinabang. Dapat doon tayo lagi bukod sa kooperasyon, kailangan yung input nung talaga nakakalam. Nabanggit nyo kanina, di ba, mga abogado.
kulang naman ng kaalaman tungkol sa transport industry. Doon ka kukuha ng input doon sa nakakaalam. Correct po. Pati meron ako tayo parang Center for Transport Studies dyan sa UP eh. Dapat yan palagi sana meron silang isang representasyon doon mismo sa board ng LTFRB para kung gagawa man ng kahit na anong plano swak doon sa dapat bigyan ng solusyon, di ba? Kasi pagka ganun no, sir, mas maganda yung magiging implementation eh. Kasi pag in-implement mo at lahat agree ng mga sektor, hindi ka na mahirapan. Ang problema nga, mga political appointees kung saan kinukuha. Kaya nga po, yun po yung... Sino yung kakilala, kung sino yung sabihin na nating kaya kababayan, wala nang pili-pili, yung hindi na talaga nag-rely sa expertise. Pagka-point. Kasi nangyayari kasi, parang sinasabi, hindi, minor lang namang hindi naman yung cabinet position. Mga director position. Pwede na yung si ganito, kakilala naman natin yan. Eh sana po, pag naging Pangulo kayo, sir, babaguhin nyo na yan. Kasi talaga nakikita rin namin yan ngayon eh. Merit talaga dapat at saka yung expertise. Kasi walang hindi nang-match yung skill. Di ba, walang skills matching eh. Kung sino lang yung kakilala, sige, pwede na yan doon. Pagdating doon, mag-aaral, minsan balasubas pa, sa halip ng pag-aralan, yung trabaho niya, pag-aaralan naman, paano kikita? Paano kikita? Kaya dapat talaga, na natin, lalo tigit Senador, na pumupunta ang Pilipinas, pati ang buong mundo sa isang great reset by 2025, sabi nila. So dapat ang Pilipinas handa. Ma-reset na din, ha? Oo, ma-reset na rin. Pati kailangan talaga natin ng leader. Hindi yung nagdidideran lang or ginadaan sa PR yung pagiging leader. Dapat ang leader natin ay may eksperyensya at may prinsipyo. Saka ang leader dapat hindi lang kinatatakutan eh. Correct. Minamahal at kinatatakutan. Correct. Dalawa dapat yan. Senador, anong naging sikreto niyo doon? Kasi kineto ko nga kanina kay Karaul at alam mo rin naman to. Kasi panahon na yun, nasa DCWB ka eh. Di ba? Kitang-kita natin yung major na pagbabago sa PNP at that time eh. Paano nyo nakasakatuparan yun na itaas nyo yung kumpiyansa namin mga mamamayan sa kapulisan? Sa akin, ang prinsipyo, isa lang yung leadership example. Kasi hindi po pwedeng yung namumuno, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Correct. Kasi wala maniniwala sa'yo Nung sinabi kong kailangan mahinto yung kotong sa kalsada, hindi ako nangungotong. Ibig sabihin, alam naman natin kalakaran sa pulis, di ba? Pag upo, ang una agad tinatanong, magkano sa ganito, magkano sa ganon. Ayun. Maraming pinanggagalingan sa wetting. Pagkatapos meron pang doon sa mga supply contract, saka sa yung mga service contract ng institusyon, talaga doon, hindi talaga ako nakisawsaw doon. At sabi ko nga sa kanila, pagka sinabi kong hindi ang kotong sa kalsada, all the way up yan. Hindi rin po pwede yung mga regional directors ko nagpapatupad ng no kotong. Baka sabihin ng mga pulis namin sa kalsada, kami pa isa-isang daan, kayo milyon naman dyan sa taas. Paano kami susunod sa inyo? Ayun. So pinakita ko sa kanila na hanggang sa taas, walang tumatanggap dito. Ayun. Kaya dapat wala kayong, ibig sabihin, wala na kayong dahilan para tumanggap dyan sa baba o manghingi dyan ng kotong sa baba. Yung mga Nung nakita tinatawag na dati seryoso, hindi nagtunuran. At saka talaga, nagpipild ako talaga ng mga intelligence operative. Dumating sa punto, alam mo, Ricky, Raul, dumating sa punto, siguro narinig nyo na rin ito na pinagduduldulan na ng driver yung maglagay sa pulis, ayaw pang tanggapin. Tama, Maraming silang naririnig sa na RPN9, yung driver, yung ginawa namin driver ng taxi o driver ng jeep, police, operative. Umabot sa puntong ganun umabot sa aking tanggapan noon na talaga pinagduduldulan na yung panlagay. Ay, wag, ayaw tanggapin. Pati sir, maganda ng panahon ninyo. Sir, maganda doon sa panahon ninyo. Even yung mga mamamayan nakipagtulungan Kitang-kita ko yan kay Magtagulgun, yung kay sa NCRPO dati nung hepe.
So, nakikipagtulungan yung mga mamamayan. So, dapat Saka ganun. noon, basta't meron nag-report sa amin na sa, halimbawa, sinabi Balintawak, laganap yung Kotong. Papunta ka doon ng operatives doon, nakamanman na yan. Tama, oh. Minsan, nabot silang 3 araw doon hanggang sa Makatsyempo. Merong, kasi may pattern naman may mga lugar na kung saan talamak yung Kotong. Doon magpo-focus yung mga operatives. Again, yun ang tinatawag nating data-driven. At saka yun ang function ng intelligence Ako lagi ang tingin ko sa intelligence, yun ang prime mover ng lahat ng law enforcement operation. Kaya pagka mahina intelligence mo, wala ka mahuhuli Totoo yan. Sir, anong masasabi niyo sa no contact apprehension program? Kasi meron na raw sa Maynila, Parañaque, Quezon City, ano pa ba? Valenzuela, Sa Bataan, sa probinsya. Sa North. Sa North. Dapat buong Pilipinas. Alam mo, Ricky, Raul, ito, maski wala nang kukontra sa akin dito, maraming mga traffic enforcers, lalo na yung mga naitalaga ng mga LGU, may hawak na ticket kasi deputies o deputize sila, hindi naman alam kung ano yung mga violation. Tama, kasi nasa kalsada lang sila para mangotong lang. Ngayon, subukan mo, pag hinuli ka, sabihin mo, sige, anong violation ko? Tikitan mo ko. Sasabihin sa'yo, sige na po, sir. Oo nga, tama. So, hinuhuli ka lang para kutongan ka. Pero pagka dinner mo at kinalis mo na, yan na, sabihin mo, anong violation ko, isulat mo dyan at tatanggapin ko yung ticket. Hindi niya itutuloy. Actually, sir, kasi nangyari na sa akin sa talaga yun Makati. para mangutong Hindi talaga ang purpose niya para at saka nakakita nagtatraffic nasa kanto, nakatago sa ilalim ng puno. Tama. Ano yung senador, nangyari sa akin yan sa may Makati, hindi ko na sabi kung saan. Ngayon, binibigay ko yung lisensya ko, ayaw nang tanggapin. Tapos in-explain sa akin na pasensya na sir kayo kasi may kota kami. Sabi ko, anong kota? Yun. Ang kota daw ng huli. Oo. Na i-report niya doon sa HEPIN. Sabi ko, ha? Mayroon bang ganun? May commission kasi sila Okay. Hindi na traffic enforcement yun. Di ba? Yun nga May Talaga nanguhuli. commission talaga lahat yan. May commission. Legal yun. Legal yung commission. Ang alam ko pinatupad nung kay kay Pinoy, pero ngayon ewan ko, hindi ko alam. Mabuti ko yung kota ng huli. Oo nga po Ibig sabihin pala ng kota ng lagay. Ay, ba yun? Ayun. Hindi, sabi nga, tama yung sinasabi ni Senador kapag ka ang taas okay, susunod yung baba. Ayun, diba? So dapat talaga isang malakas na pinuno yung ating Yun. Yun talaga naipakita na ni Senator Pino. Ngayon sa internal yan sa internal. Paano naman sa external, Senador? Ano bang pananaw ninyo para masolusyonan natin ito namang ongoing diplomatic dispute natin with China sa West Philippine Sea? Ang posisyon ko very consistent ako kasi hindi natin kaya talaga ang China saan pa magharapan. So marami naman tayong kaalyadong bansa, strengthen natin yung alliances natin sa mga bansa na alam natin meron din silang sariling interest dyan sa West Philippine Sea, sa sea lanes. Kasi hindi naman tayo lang merong interest dyan kasi after all, yung ating foreign policy, lagi naka-anchor yan sa national interest ng isang bansa. Hindi naman pwedeng yung Estados Unidos o yung European Union o Australia papangalagaan nila yung national interest ng Pilipinas. Wala, matutuyo tayo kahihintay. Correct. So dapat ang ating tingnan, ano yung interest nila dyan sa West Philippine Sea. Simple lang kasi sea lanes yan, yung freedom of navigation na tinatawag. Correct. Lahat merong interest dyan. Kasi mga 10 to 12 or 11 to 12% ng international trade dyan dadaan So meron silang interest. Kaya dapat yun ang ating tingnan para ma-maintain natin yung tinatawag kong balance of power. Di-strengthen natin. Kasi pag alam ng China na merong katapat na bansa na kasinlakas nila militarily, mag-aalanganin yun. Hindi tulad yung tayo, winawater cannon lang, wala na. Atras na tayo. So importante yung balance of power pagdating dyan sa West Philippine Sea. At marami namang gusto, alam mo, yung mga nagko-call sa amin mga ambassadors, yung Canadian ambassador for example, sabi niya tama-tama, meron daw magko-call sa port dyan sa Manila Bay sa atin. Ang sabi ko sa ambassador, baka pwedeng paikutin niya sa West Philippines kasama na ng patrulya nila. Sabi niya, as a matter of fact, yes, they're going there.
So, ganun ka-enthusiastic yung mga kalapit nating bansa, yung mga kaalyado, na bigyan tayo ng balanse ng power na kapangyarihan dyan sa West Philippine Sea. Pero isang tayong potent na weapon sa arsenal natin na hindi pa nga natatap pero nandyan, yung Mutual Defense Treaty. Kaya mabuti yung, alam mo yung RPS, yung Sierra Madre? Yes po. Yun, bulok na yun. Halos talagang malalaglag na yung mga Navy personnel natin, mga Marines na nando. Kasi halos bulok na yung platform nun eh. Kaya yung magre-resupply sana nung November 16, yung na water cannon. Ano yun eh, i-install na sana nila kasi yung nauna lang pag-resupply, nagdala na sila ng steel mat, yung matting. Ikakabit na sana nila kasi baka mahulog yung mga tao natin doon. So, yun yung water cannon. Alam mo yun, napakaluma na no, saka hindi na halos operational. Pero ang ginawa ng Philippine Navy, hindi talaga yun decommission. Kasi pag na-decommission yun, pag inattack yun, hindi na papasok sa Mutual Defense Treaty kasi ang nakalagay doon yung attack sa public vessel na, halimbawa, kasi commission pa yun as a Philippine Navy vessel. So, Navy pag vessel inattack nila yun, violation ng Mutual Defense Treaty, magti-trigger na yun. Ang ibig sabihin, pag inattack yung ating public vessel, attack na rin yun sa public vessel ng Amerika. So, alam nila yun. At saka nung nagpunta ako nun sa Palawan, nung nag-briefing yung Westcom Commander sa amin, meron siya sinight na isang instance na yung isang US warship pumasok mismo doon sa mismong mainit na lugar doon sa maraming mga Chinese vessels doon, mga Coast Guard. Lahat sina-challenge eh. So sinubukan nila ngayon, parang diner nila, sige tingnan natin. Challenge sila. Ang in-invoke nila yung right of innocent passage, wala, hindi sila pinakailaman. Ibig sabihin, hindi gagalawan China, alam din man nila yung kanilang di ba, yung military history. Yes po. Na once may pumutok na isa, magti-trigger ng World War III. World War III. Sino naman na may gusto ng World War III? Lahat talo. Oo. Lalo na sila. Talo sila. Balance of power. Kasi sa ito, matatalo sila din kasi second biggest economy sila. Kapag naggera mismo dun sa lugar na kung saan yung mga ships sila mismo ginagamit nila. Military hardware, malayo pa ang China sa US. Malayo pa. Ilang taon ang abante. Napakaraming taon ang abante pa ng US dyan. Alam ng China yon. Pero yung Senator, yung escalation ng ngayon, ng dito sa Taiwan at saka sa China. Paano yun? Posibleng makasama tayo dyan. Ano bang tingin nyo doon? Hindi, pero meron ding parang meron ding treaty ang Amerika sa Taiwan. Mas matindi nga yung treaty nila eh. Talaga, at saka yung Taiwan talagang naririnig naman natin lahat ng pronouncement ng yung kanilang presidente, hindi ba talagang sabi niya to the last Taiwanese eh. Lalabanan talaga nila. Babae pa yun So hanggang ganyan, gire-gire, pero hindi natin alam gaano ka-determine yung China to take over Taiwan. Pero yan, World War III yan. Kasi hindi lang Amerika yung nakabantay dyan eh. Japan, nandyan din. At tinatansya ng China yan. Yun talaga, napaka-importante talaga ng balance of power eh. Correct. Kasi pag walang balance ang power, talagang kayang ibuli ng isang bansa na malaki ang isang maliit na bansa. So dyan tayo pwede mag-rely talaga. Lalo na tayong Pilipinas. Ang Taiwan, medyo nagpapalakas na nga sila ng military nila eh. Pero kulang pa rin. Lalo tayo, talagang ngayon pa lang tayo nagmo-modernize eh. Oo nga eh. Hindi pa nga umabot sa third horizon eh. Sana magkaroon na talaga. Hindi, ang pwede lang yan, kung yung Pangulo mo nakakaalam sa mga ganyan. Di ba? Kayo po ba paboro kayo na magkaroon ng time limits yung mga chief of staff? Pasado sa Senate yun, pinasa na rin sa House. Okay po. Ibabaykam na namin yan eh. Babaykam na. Nung fixed term, very good. Fixed term ng chief of staff, tapos yung major service commander. Meron lang bahagya, parang konting-konti lang yung yung diferensya, yung disagreeing provision ng Senate version. Ako kasi nag-sponsor doon sa Senate eh. Yes po. Napaka minor lang kaya namin i-resolve. Halimbawa, hindi namin sinama doon sa parang yung PMA superintendent, 3-star yun eh.
hindi na siya qualified na mag-chief of staff. Sa version ng House, pwede. Sa akin, walang bagay yon. Kasi yun lang naman ang request ng Defense Department sa akin na wag na isama yung PMA Superintendent kasi technical. School yun eh. Pero ako, pahing ako doon sa gusto ng House at kinusulta ko yung DND, okay din daw sa kanila. So, yun lang ang mga minor na ayusin namin para maipasa na yun. Pag naipasa yun, batas na yun, no? O Senador, gusto ko mang kitang kausapin pa na mas matagal-tagal kasi matagal tayo hindi nag-usap. Pero orgas sa biligro. Mga last few words po, Senador. Pangunahing order of the day, mag-iingat tayo sa virus. Kasi iba yung labanan ngayon. Ngayon, habang nag-uusap tayo, siguro a few seconds ago, nakarinig na naman ako ng ambulansya na sirena. So, ganun naman ang pumasok sa isip ko. Sana naman, wag mamatay. Sana ma-accommodate. So, dapat talaga sa tao magsisimula yung pag-iingat. Yung gobyerno, nandiyan lang para umalalay, para tumulong. Pero sa umpisa at sa huli, tao dapat ang nagko-cooperate. Cooperate with science. Yun ang aking advice. Okay, napakaganda. Maraming salamat po, Pangulo. Thank you, Ricky. Happy birthday again. Salamat po. Yan po mga kababayan, ng ating Senador Panfilo Ping Lacson na tumatakbo bilang Pangulo under Partido Reforma. Yung Partido Reforma po, nililid yan ng aking kaibigan si dating Defense Secretary Renato De Villa. Sir, alam ko na